Hello people! Kaninang lunch may bisita kami. At ang pinaluto ni Amo ay itong lamb leg in orange sauce. Itong lamb leg na to ay malinis na to at marinated with maraming garlic at rosemary bago nilagay sa freezer. Una, tinanggalan ko muna yan ng mga fats, nilinis ng mabuti and nagdikdik ako ng maraming bawang with rosemary and binabaon ko yan lahat dyan sa part na yan. Yung mga laman yan, meron yang nakabaon na garlic and rosemary. The night bago gamitin itong karning tupa na to ay nilabas ko na sa freezer. At dahil winter ngayon, nilagay ko lang yan sa tray at nilagay ko lang sa countertop. Pagising ko sa umaga, medyo may ice pa nga yan konti. Pero okay na. Dito, taon-taon, nagkakatay sila ng tupa or mga kambing. During Eid al-Adha, ay nagkakatay sila ng tupa. Sa family naman ng mga amo ko, ay iisahin nila yung pagkakatay. Bali, 10 tupa, 5 tupa, iisahin nila yan ang pagkakatay. Tapos, yung ikukulikta yan ng amo ko is yung mga legs. Hindi naman lahat legs yun sa kanya, pero most of the time, yung pinipili niya ay yung legs. Pag magkatay sila ng mga ganito, i-divide nila yan sa buong pamilya. Dati, pinapaluto lang to ni amo pagka may bisita yung amo kong lalaki. Or pinapaluto lang niya to pagka may mga important gathering. Kailangan natin yan ng 3 tasang orange juice na fresh and potatoes. Yung potato dyan, yung iba malalaki, so hiniwa ko lang ng 3. Hindi natin pwedeng liitan yan kasi nga madudurog dahil lutuin natin yung tupa na yun ng 3 to 4 or 5 hours. Nilagay natin yan sa baking dish na malaki. Ito yung pinakamalaking baking dish na meron kami dito. Gumamit ako dyan ng 4 na cup ng water. Yung 2 cup na water ay hot water ang ginamit ko dahil papatunawin natin yung 2 chicken cubes. Wala akong vegetable stock. Kung meron kayong vegetable stock or beef stock, mas maganda. Yung natira namang 2 cup ng water ay doon ko dinilyot yung 2 kutsarang cornstarch. And yung mga potatoes, ilagay natin kasama yung lamb leg and yung mushroom. Kailangan natin yung whole mushroom dyan. 2 can yung gamit ko. Pero pwede kayong gumamit ng fresh. And gumamit ako ng 3 tasang fresh orange juice. Kung maasim yung orange na nagamit nyo, bawasan nyo lang ng konti. Bali, gawin yung 2.5 or 2. Mas matamis, mas maganda. Para siyang hamonado na yung kanyang style. Ganyan, tinunaw nating broth cubes kanina with 2 tasang tubig na hot water. Tapos, hindi ko na na-film, hindi ko pala napindot. Nag-add ako ng 2 tasa dyan with 2 tablespoon ng cornstarch. Tinagad tayo ng black pepper and salt. Yung salt na gamit ko dyan, mga 1.5 tablespoon kasi while nagluluto tayo, chinecheck ko and kulang sa lasa kaya nagkada ko ng mga half tablespoon yun. Ang lasa nito manamis-namis na super garlic. Nakapreheat na yung oven ng 400 Fahrenheit at i-bake natin yan ng 3 to 4 hours or 5 hours. Ito mga 4.5 hours kung binake kasi nga malaki. And para hindi agad matuyo yung sabaw ay kailangan natin yan i-sealed ng mabuti. Mas maganda yan yung mahaba or malapad na foil ang gamitin para yung steam talaga hindi lalabas. Kasi pagka once na lumalabas yung steam dyan, matutuyo talaga yung sauce. So, mga 1 hour or 1 hour and a half, pwede mo mong i-check yung inyong i-bake. Kagaya nito, i-check ko nang i-check kasi baka matuyuan. Or pag mag-serve ka, wala nang sabaw. Ayaw din nila yun ng maraming sabaw. Ayaw din nila ng walang sabaw. For the salad, ang kanilang request ngayon ay yung, naalala nyo yung orange na salad na last week ata na ginawa ko. So, ito naman, combination sa, meron siyang natikman na salad somewhere yung amo kong babae. And nanghingi siya ng recipe noon sa kaibigan niya. Hindi pa daw binigay. So, sabi niya, i-combine ko na lang daw yung orange na salad na ginawa ko last week with some ingredients na alam niya doon sa salad na gusto niya. So, nagpapalambot tayo dyan ng beetroot. Itong beetroot, super healthy yan para sa ating katawan. And instead of orange, gumamit tayo dyan ng suha. Ang Arabic pala nito ay bumili. Nagtanong ba kayo? Wala lang, share ko lang. Anyway, yung mga bisita namin ngayon ay yung mga amo ni Gemma. Kung naalala nyo last year, habang yung mga amo na sa Barcelona, kung saan ako iniiwan lagi, sila yung bisita namin today. Nag-travel kasi yung amo doon na babae. Bali, ang natira yung mga bata
si Gemma, yung nani, at yung among lalaki. And yung among lalaki doon, kapatid ng amo kong babae. Kaya naman, invited sila dito for lunch. Last week, kung natatandaan nyo rin, yung amo kong babae at yung amo kong lalaki ay nagbakasyon. Kami lang dito ni Belle at mga alaga. Ganon din yung ginagawa nila dito sa mga alaga namin. Pag nagbakasyon yung mga amo namin, hinihiram nila. Iniimbitahan nila for dinner or lunch or ginagala nila sa labas. Halos mga tsahin, tsuhi, nag-aagawan din para mahiram din yung mga bata. Ang ganda ng banding nila dito. No? Parang kasing pareho silang lahat. Parang they are very responsible pagka wala yung isa, nagtutulungan. Parang lagi nilang kinukontak yung mga bata dito while yung mga amo ko wala dito sa aming bahay. Nag-prepare na din pala ako dito ng sweet potato dahil nakita ko doon sa recipe na binigay ni amo, merong sweet potato. So itong sweet potato, hindi ko alam kung paano yun or anong lasa nun. Basta ini-imagine ko na lang. Alangan naman i-serve ko to na hilaw no na ganon. So syempre, iluluto natin yan. So itong mga sweet potato nila dito, parang watery, parang mushy ba. So yung ginawa ko ay kinat ko lang yun ng cubes at ibibake natin yan. Naglagay ako ng olive oil, asin, paminta at paprika. Wala pa akong video sa mga oras na yan kasi nanghingi yung amo ko. Siguro hindi pa nagising. Late nang nagbigay ng recipe yung friend niya kung saan nanghingi yung amo kong babae ng recipe na yun ng salad. Masarap daw sabi ni amo. Kaya naman yung mga ingredients sa binigay niya ay kinumbahin ko lang doon sa salad na orange salad last week na ginawa ko. Ito nakalipas na yung 1 oras kaya gusto kong i-check para matikman ko yung lasa and tama lang ba yung kanyang consistency ng cornstarch kasi pagka naglagay tayo ng cornstarch dito, yung sabaw dapat hindi masyadong thick and hindi masyadong watery. And nakulangan ako sa salt kaya nag-add ako ng half na tablespoon. Ang pair nito ay white rice kaya nagsaing na din tayo. Ito namang pecan nuts ay niroast ko muna saglit. Meron niyang mix na walnuts. Dapat walnuts lang talaga lahat. Kaso lang naubusan na pala akong walnuts. Yung beetroot na pinalambot natin kanina, pinalamig ko muna yan and slice ko yan ng pa-cubes kagaya ng sweet potato na binake. Hindi ako gumamit ng chopping board kasi nga mamamancha yung chopping board dito kaya gumamit tayo ng glass na plato. Gusto ko yung lasa ng beetroot na to pagka naluto na. Parang manamis-namis siya na basta malinamnam. And yung green leafy natin na gagamitin is yung spinach. I-mix lang natin yan lahat. Yung spinach, yung beetroot, yung sweet potato. Yung sweet potato pala ay pinalamig ko muna yan bago ko nilagay dyan para hindi malanta yung ating spinach. Then yung suha, hinimay-himay ko lang yan ng mga bite size. Yung spinach, pwede naman mag-mix ng lettuce kung ayaw na puro lang spinach. Nag-iwan ako ng half para yung toppings colorful. So naglagay tayo ng beetroot sa toppings, yung sweet potato at yung suha. Then nagtapa tayo dyan yung pecan nuts na niroast natin kanina. Yung dressing naman para sa salad na to ay olive oil, lemon, balsamic vinegar, and honey. Naglagay tayo ng konting salt. While yung ating karne nakalagay sa oven and nakaprepare na tayo ng salad, sinunod ko na agad yung pagkain namin. Ako, si Belle at si Gemma, yung kakain sa lunch. So, since na lamb leg yung pagkain nila, hindi ko sigurado kung matitirahan kami nun. Kumakain kaming dalawa ni Gemma ng lamb leg pero si Belle ay hindi kakain. And malamig din yung panahon kaya naisipan kong magtinola. While nagluto pa ako dyan ng tinola ay gumawa din ako ng kutsinta. Pero ibahin na lang natin ang video dahil sobrang haba na rin to. Yung ginawa kong tinola dyan, yun yung mga tinabi kong mga backbones, mga wings, basta yung mga may buto. Ganito po talaga ako magtinola. Huwag kayong mataka. Meron akong kamatis pag magtinola. Hindi yan sinigang pero meron niyang kamatis. Ganon talaga sa amin. Sila dito, mahilig talaga sila sa chicken breast or more on talaga mga laman lang sila. Laman lang yung kinakain nila pagka magkarning manok. So madalas meron akong natatabi sa freezer na mga backbones, mga wings, mga legs. Madali na lang siyang lutuin dahil malinis na. And meron pa tayong tanglad kaya masarap talaga yung ating tinola. Pangalawang check na natin to. Ito ay malambot na siya pero kulang pa talaga ng at least mga 1 hour. Binalik ko yan sa oven pero yung temperature ni-reducean ko na dahil konti na lang naman yung kulang. Madali lang naman tong lutuin din dahil nakamarinate na yung karne and ilagay mo na lang yan sa oven. Pwede nga to walang rice na dahil marami namang patatas. And after 1 hour, binalikan ko na yung ating lamb leg na nasa oven
Ito ay ready to serve na, pero bago pa yan isa-serve, binibroil ko muna yan ng at least mga 15 minutes para mag light brown lang yung kanyang top ng karne. Yung sauce naman, ganyan lang yung kanyang consistency dapat. Siguro masarap din to sa manok. Sakto naman yung dating ng mga amo, 15 minutes bago sila dumating ay nakabroil na yan. Unang choice talaga ni amo is yung biryani na naman. And last na nagbiryani kami, sila din yung bisita dito sa bahay. Kagabi nagsabi na siya na maybe magpaluto siya ng biryani for lunch kasi nga may mga bisita. Buti na lang talaga nagbago yung isip niya. Kaya ito yung pinaluto. And habang kumakain yung mga amo, yung tinola ay ininit ko uli. Ready na yun, okay na yung timpla. Kaso lang hinuli ko, hindi ko muna nilagay yung spinach. Madali lang maluto yung spinach, kaya masarap yan, mainit and fresh. Parang half cook lang siya na pagkaluto. Ang mukbang sa karugtong na video, doon sa kutsinta, masyado nang mahaba dito. Bye!